Magandang gabi. O baka ito na ang huling gabi na magtitiwala ka sa iyong paningin. Ako, si Mang Hector. Nakapasok ka na ba sa isang lugar kung saan pakiramdam mo ay bilyon-bilyong mata ang nakatingin sa iyo? Kahit alam mong ikaw lang ang tao roon. Sabi nila, ang mga lente ng kamera ay nakakakita ng mga bagay na pilit na itinatago ng ating mga mata. Pero paano kung ang litratong nakuha mo ay hindi lang isang alaala, kundi isang bitag? Maupo ka, huwag kang titingin sa mga frame sa dingding niyo. Dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Clara, isang urban explorer na pumasok sa isang abandonadong ospital at lumabas na may dalang higit pa sa isang litrato. Pakinggan mo ang kwento ng litratong hindi kumukurap. Si Clara ay isang vlogger na mahilig sa mga paranormal investigations. Isang gabi, pinasok niya ang isang abandonadong ospital sa Manila na dati ay ginamit noong panahon ng digmaan. Sa loob ng isang madilim na silid sa dulo ng pasilyo, nakakita siya ng isang lumang litrato na nakakuwadro sa dingding. Ito ay litrato ng isang nurse na nakatayo sa tabi ng isang kama. Pero ang mukha ng nurse ay malabo at ang mga mata nito ay parang dalawang butas ng itim na tinta. Kinuha ni Clara ang litrato. Magandang thumbnail ito, sabi niya sa kanyang vlog. Pero nang tignan niya ang litrato sa pamamagitan ng screen ng kanyang kamera, napansin niyang ang nurse sa litrato ay nakatingin ng diretso sa kanya. At ang mas nakakatakot, ang mga mata ng nurse ay sumusunod sa bawat galaw ni Clara kahit saan siya magpunta sa loob ng silid. Nang makauwi si Clara, inilapag niya ang litrato sa kanyang lamesa. Sa bawat gabi na lumilipas, nararamdaman niyang lumalaki ang litrato. Hindi na ito isang maliit na frame. Tila ba naging isang bintana na ito. Napansin ni Clara na sa tuwing kukurap siya, ang nurse sa litrato ay gumagalaw ng bahagya. Sa unang kurap, ang nurse ay nakaupo na sa gilid ng kama. Sa pangalawang kurap, ang nurse ay nakatayo na sa mismong gilid ng frame. Ang kamay ay tila inaabot ang labas ng salamin. Sinubukan ni Clara na sunugin ang litrato, pero ang apoy ay hindi dumidikit sa papel. Sa halip, ang usok ay nagmula sa loob mismo ng litrato. Amoy sunog na laman at formaldehyde. Sa tindi ng takot, tinalian ni Clara ang kanyang mga mata ng tela para hindi siya makakita. Dahil alam niyang sa bawat pagpikit at pagmulat niya, mas lumalapit ang nilalang. Ngunit hindi niya mapigilan ang pagkurap ng kanyang isipan. Sa dilim ng kanyang takip mata, narinig niya ang tunog ng pagkupit ng tela. Nang hilahin niya ang takip, ang nurse ay wala na sa loob ng litrato. Ang tanging nandoon ay ang kwarto ni Clara sa loob ng frame. Napagtanto ni Clara na siya na ang nasa loob ng litrato. Siya na ang nakatayo sa tabi ng kama, hindi makagalaw, habang ang nurse ay nakaupo na sa kanyang silya. Hawak ang kanyang kamera at dahan-dahang kumukurap habang nakatingin sa kanya mula sa labas ng salamin.